Kung may isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan pero ramdam ng maraming seniors, ito ay ang pakiramdam na medyo bumabagal ang katawan habang tumatagal ang panahon. Yung tipong dati kayang-kaya mong gumalaw buong araw, pero ngayon parang mas mabilis mapagod, mas mabagal ang kilos at minsan parang kulang sa sigla. Pero narito ang magandang balita. Hindi kailangang tanggapin na lang na ganito ang buhay paglampas ng edad 60. Maraming seniors ang patuloy na malakas, masigla, at para bang hindi tumatanda. At hindi ito dahil sa mamahaling vitamins o espesyal na pagkain. Minsan, nasa simpleng pagbabago lang sa araw-araw na ugali at pananaw. Kaya ngayong gabi o kung anong oras mo man ito pinapanood, gusto kong maglaan ka ng sandali para unawain na kaya mo ring maging masigla at energetic kahit lumampas ka na sa edad 60. Kung handa ka ng matuto ng mga sikreto ng kabataan, simulan natin sa pinaka-importante. Ang unang sikreto ay ang pagdagdag ng tamang galaw sa araw-araw. Hindi ko sinasabing kailangan mong mag-gym o mag-jogging ng 1 oras. Ang ibig kong sabihin ay mga maliliit na galaw na hindi mabigat pero sobrang malaki ang epekto sa katawan. Halimbawa, paggising mo sa umaga, imbes na maupo agad o bumalik sa higaan, subukan mong tumayo ng dahan-dahan, iunat ang braso, igalaw ang leeg, at huminga ng malalim ng 3 beses. Parang simpleng routine lang pero ito ang nagbubukas ng sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Kapag ang dugo ay umaagos ng maayos, mas mabilis nagigising ang kalamnan, mas tumatalas ang isip, at mas nagiging alerto ka sa buong araw. May isang lola na nakakwentuhan ko dati. Ang sabi niya, dati daw ang hirap niyang gumising. Masakit ang likod, mabigat ang katawan, at parang wala ng gana. Pero nang sinimulan niya ang 5 minutong stretching tuwing umaga, nagbago ang pakiramdam niya. Hindi man siya bumata ng 10 taon, pero sabi niya, parang may dagdag na lakas sa dibdib at hindi na siya ganun kabilis mapagod. Kaya kung pakiramdam mo mabigat ang katawan mo tuwing umaga, gawin mo rin ito. Simple lang pero napaka-epektibo. Isa pa sa pinakamahalagang sikreto ng kabataan ay ang pag-aalaga sa paghinga. Oo, tama ang narinig mo, paghinga. Maraming seniors ang hindi napapansin na mababaw pala silang huminga. At pag mababaw ang hinga, bumababa ang level ng oxygen sa katawan. Ang resulta, mabilis mapagod, madaling sumakit ang ulo, at mas madalas maging iritable. Kaya minsan ang solusyon para maging energetic ay hindi vitamins, kundi paghinga ng tama. Subukan mo ito ngayon mismo habang nanonood. Huminga ng malalim sa ilong, dahan-dahan hanggang mapuno ang dibdib, tapos ilabas ang hangin ng mabagal. Gawin mo ito ng 3 hanggang 5 beses. Kung may naramdaman kang gaan o parang gumaan ang ulo, ibig sabihin tama ang ginagawa mo. Maganda ring gawin ito kung ikaw ay nai-stress, nalulungkot, o mabigat ang pakiramdam. Napakaraming seniors ang nagsasabing gumagaan ang emosyon nila kapag ginagawa nila ang tamang paghinga. Ngayon, isa pang sikreto ng kabataan na madalas hindi napapansin ay ang pag-iwas sa sobrang pag-upo. Maraming seniors ang nakakalimot na ang katawan natin ay ginawa para gumalaw. Kapag masyado kang nakaupo ng matagal, bumabagal ang sirkulasyon, humihina ang kalamnan, at mas tumataas ang risk ng diabetes at high blood. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong mag-exercise ng matindi. Kahit simple lang na tumayo tuwing bawat 30 minutos, maglakad sa loob ng bahay, magpunas o mag-ayos ng simpleng gamit, malaking tulong na yon. May isang senior sa community namin na lagi naming nakikita dati na laging nakaupo sa sofa. Pero nang sinimulan niya ang 2-minute stand and walk rule, nagulat daw siya na hindi na siya ganun kadaling hingalin. Minsan ganun lang kasimple ang simula ng pagbabago. Kung meron kang pagkakataong maglakad sa umaga, gawin mo. Kahit 5 minuto lang sa labas, malaki ang epekto sa katawan. Ang hangin sa umaga ay sariwa at nakakapagbigay ng magandang simula sa araw. At ang paglakad, kahit dahan-dahan, ay nagpapalakas sa paa, tuhod at puso.
Ang iba nga kahit sa loob lang ng bahay umiikot, pero ang importante ay gumagalaw ka. Maaaring iniisip mo ngayon kung sapat ba ang mga simpleng hakbang na ito. At ang sagot ay oo, dahil ang sikreto ng pagiging masigla ay hindi naman sa biglaang pagbabago. Nasa consistent na maliit na hakbang na araw-araw mong nagagawa. Lahat ng taong malakas at energetic kahit paglampas ng edad 60 ay may pare-parehong bagay na ginagawa. Hindi sila umaasa sa mamahaling gamot o pagkain. Umaasa sila sa maingat na pag-aalaga sa katawan araw-araw. At iyon ang gusto kong matutunan mo habang pinapanood mo ang video na ito. Ang huling gusto kong ibahagi para sa part 1 ay ito. Ang katawan mo ay hindi ka kalaban. Kahit pa may mga sakit kang nararamdaman ngayon, kahit pa may panghihina sa tuhod, likod o balikat, hindi ibig sabihin na wala ka nang magagawa. May kakayahan pa ring bumawi ang katawan. May kakayahan pa ring lumakas. Ang kailangan lang ay simulan mo sa simpleng paraan. Hindi mo kailangang gawin ang lahat bukas. Hindi mo kailangan ng sobrang lakas agad. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon na gusto mong gumanda ang pakiramdam mo. At kapag nagdesisyon ka, ang susunod ay maliit na hakbang lang. Sa part 2, pag-uusapan natin ang mga susunod na sikreto na mas magpapasigla sa katawan mo. Mga hindi komplikado, hindi mahal, pero napaka-epektibo. Kung nandito ka pa, comment number 1 para alam kong kasama pa rin kita. Kung nagustuhan mo ang mga simpleng sikreto na pinag-usapan natin kanina, mas lalo mong magugustuhan ang mga susunod dahil ito ang mga ugali na nagbibigay ng tunay na lakas mula sa loob. Maraming seniors ang iniisip na ang pagiging energetic ay nakukuha lang sa pagkain, vitamins o exercise. Pero sa totoo lang, malaki ang kinalaman ng pag-iisip, emosyon at pang-araw-araw na routine sa kung gaano ka kasigla. Kaya ngayong part 2, pag-uusapan natin ang mga susunod na hakbang na hindi lang pampalakas ng katawan, kundi pampalakas din ng isip, puso at pang-araw-araw na motivation. Unahin natin ang isa sa pinakamalakas na sikreto ng kabataan. At ito ay ang pagkakaroon ng dahilan o rason sa bawat araw. Kapag ang isang tao ay may dahilan kung bakit siya bumabangon, nagkakaroon siya ng dagdag lakas kahit anong edad pa niya. Kahit simpleng dahilan lang, gaya ng pag-aalaga sa halaman, pag-alaga sa apo, paggawa ng simpleng pagkain o pag-aayos ng bahay. Maraming seniors ang humihina, hindi dahil mahina na talaga ang katawan, kundi dahil pakiramdam nila ay parang wala nang pinaggagamitan ng oras nila. Kaya kung gusto mong manatiling masigla, tanungin mo ang sarili mo tuwing umaga. Ano ang dahilan ko ngayong araw? Ano ang gusto kong matapos? Ano ang gusto kong simulan? Kahit isang maliit na bagay lang ang sagutin mo, nag-iiba ang takbo ng buong araw mo. May isang lolo na nakausap ko dati. Sabi niya, nung nag-retire siya parang nawalan siya ng sigla. Walang pasok, walang routine, walang ginagawa. Parang araw-araw pare-pareho lang. Tapos dumating ang panahon na hindi na niya namamalayan na parang lumalakas ang pagod at humihina ang tuhod. Yun pala, hindi dahil tumanda siya agad, kundi dahil hindi na niya ginagamit ang lakas niya. Nang sinimulan niya ulit mag-alaga ng munting hardin at gumawa ng simpleng palaman tuwing umaga, bigla daw siyang naging mas energetic. Hindi dahil bumata siya, kundi dahil bumalik ang rason ng bawat araw. Isa pa sa pinaka-undervalued na sikreto ng kabataan ay ang pagkakaroon ng tamang kausap. Totoo ito. Ang mga seniors na laging may kasamang positibong kausap, kahit hindi araw-araw, ay mas malakas, mas masigla at mas masaya. Pansinin mo ang sarili mo. Kapag may nakausap kang masayahin, magaan ang loob mo. Kapag may partner kang maganda ang energy, parang gumagaan ang pakiramdam mo. Sa kabilang banda, kapag puro reklamo, puro problema at puro negative ang paligid, mabilis maubos ang lakas mo. Kaya kung kaya mo, piliin mong makipag-usap sa mga taong nagbibigay lakas, hindi sa mga taong naghihila pababa. At kung wala ka masyadong makausap, subukan mo ring makipag-usap kahit sa simpleng paraan. Kahit tawag lang sa anak, apo, kapitbahay o kaibigan. Kahit 10 minuto lang.
Napakalaking tulong nun sa isipan at emosyon. Ngayon, lipat naman tayo sa isa pang sikreto na madalas mali ang interpretasyon. At ito ay ang pagkain. Hindi natin kailangan ng sobrang daming pagkain para maging energetic. Ang kailangan natin ay tama ang oras at tamang dami. Maraming seniors ang mabilis mapagod dahil sobra ang kain o mali ang timing. Kapag sobra ang kinakain sa gabi, bumabagal ang digestion, bumabagal ang katawan, at ang tulog ay hindi nagiging ganap na pahinga. Kaya ang katawan ay nagigising ng pagod. Subukan mo itong ayusin. Kung kaya mo kumain ng mas magaang hapunan, mag-iwas sa sobrang alat, sobrang tamis, at sobrang mantika. Hindi dahil bawal, kundi dahil mabigat ito sa katawan. Kapag magaang ang kain mo sa gabi, mas magaang ang pakiramdam mo kinabukasan. At mas mataas ang energy mo. May kilala akong senior na dati laging nangihina sa umaga. Akala niya kailangan niya ng vitamins. Pero nang nireview namin ang routine niya, napansin namin na bawat gabi, nagkakape pa at kumakain ng mamantikang ulam. Nang pinalitan namin ito ng mas magaang pagkain, bigla niyang napansin na mas maaga siyang nagigising, mas magaan ang loob niya at hindi na siya laging mabilis mapagod. Minsan, ang maliit na adjustment sa pagkain ay mas epektibo pa kaysa sa vitamins. Isa pa at baka magulat ka dito, pero isa ito sa pinaka-epektibong sikreto ng kabataan. At ito ay ang tawa o simpleng pagtawa. Ang pagtawa ay nagpapalabas ng mga natural na chemical ng katawan na nagpapagaan ng pakiramdam. Kapag mas magaan ang emosyon, mas magaan ang katawan. Kapag mas masaya ang loob, mas masigla ang lakad at kilos. Maraming seniors ang lumalakas, hindi dahil nag-exercise sila, kundi dahil hindi nila pinapabigat ang araw nila. Sabi nga nila, tawa ka lang habang may problema pa. Hindi ibig sabihin nun na hindi mo seryoso ang buhay, pero ang hindi gaanong pagdadala ng bigat ay nagbibigay sa katawan ng dagdag sigla. Subukan mong manood ng nakakatawang palabas, makipag-usap sa taong magaan kausap, o magbalik tanaw sa mga masasayang alaala. Lahat yan ay nakakatulong para maging energetic ka kahit anong edad. Ang isa pang sikreto na madalas nakakalimutan ng maraming seniors ay ang tubig. Oo, napakasimple, pero napaka-importante. Ang katawan ng tao ay madaling manghina kapag kulang sa tubig. Mabilis sumakit ang ulo, mabilis sumakit ang katawan, at mas mabilis ka mapagod. Kaya siguraduhin mong hindi ka nauuhaw. Hindi naman kailangan ng maraming litro agad. Kahit dahan-dahan mong ubusin ang tubig sa buong araw, mas maganda iyon kaysa sa biglaang inom. Ang mahalaga ay hindi ka natutuyuan. Maraming seniors ang nagiging masigla agad pag inayos ang pag-inom nila ng tubig. Sa huli, para sa part 2, gusto kong sabihin na ang pagiging energetic ay hindi lang physical. Mental din, emotional din, at routine din. Lahat ng ito ay nagtutulungan para mabuo ang mas malakas na bersyon mo. At sa part 3, pag-uusapan natin ang mga susunod pang sikreto na mas lalalim pa at mas magpapalakas sa iyo mula head to toe. Kung nandito ka pa, comment number 2 para malaman kung hindi ka sumusuko. At gusto mo talagang maging masigla. Kung nakarating ka sa part 3, ibig sabihin seryoso ka talaga sa pag-alaga sa sarili mo at gusto mong manatiling masigla kahit lampas ka na sa edad 60. At gusto kong malaman mo na ikaw ay nasa tamang direksyon dahil ang mga susunod na sikreto na pag-uusapan natin ay mas malalim at mas tumatama sa totoong pinanggagalingan ng lakas. Hindi lang ito tungkol sa paggalaw o pag-inom ng tubig. Tungkol ito sa pag-aliyo ng katawan, isip at puso para maging mas magaan ang bawat araw mo. Simulan natin sa isa sa pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang sikreto ng kabataan. Ito ay ang tamang tulog. Maraming seniors ang iniisip na normal lang ang laging pagpupuyat, paggising ng madalas sa gabi o pag hindi makatulog kahit pagod. Pero ang katotohanan, ang katawan mo ay naghahanap ng tunay na pahinga. Kapag kulang ka sa tulog, ang katawan ay naglalabas ng hormone na nagpapababa ng energy. Napapansin mo na ba minsan na kahit hindi ka naman gumalaw ng buong araw,
parang pagod ka pa rin. Ito ang dahilan, kaya kung kaya mo, gawin mong priority ang magandang tulog. Hindi ko sinasabing kailangan mo ng 8 oras palagi. Hindi pare-pareho ang pangangailangan ng bawat tao. Pero subukan mong ayusin ang pattern mo. Kung kaya mo, iwasan ang sobrang bigat na pagkain bago matulog. Iwasan ang kape sa hapon. Iwasan din ang gadgets bago humiga dahil nakaka-stimulate ito sa utak at naghihirap ang katawan na mag-relax. Mas maganda kung papatayin mo na ang ilaw, hihiga ng maaga, at hayaang dahan-dahan mag-shift ang katawan mo sa restful mode. Kung minsan mahirap matulog, subukan ang malalim na paghinga o pakikinig sa mahihinang tunog. Ang magandang tulog ay parang natural na gamot. Nakakapag-renew ng lakas, nakakapaglinaw ng isip, at nakakapag-ayos ng mood. Kaya huwag mo itong balewalain. Ngayon, lipat tayo sa isa pang mahalagang sikreto. At ito ay ang pag-ingat sa isip, hindi lang katawan ang napapagod. Minsan, ang pagod na nararamdaman ng mga seniors ay galing sa isip. Masyadong maraming iniisip, masyadong maraming inaalala, masyadong maraming kinikimkim. Kapag puno ang isip, mabigat ang mundo. At kapag mabigat ang mundo, bumabagsak ang energy ng katawan. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka. May mga bagay ba na dala-dala mo pa hanggang ngayon kahit hindi mo na kailangang dalhin? May mga taong nasaktan ka ba dati? May mga pangyayaring hindi mo pa rin makalimutan? May mga bagay ba na hindi mo kontrolado pero pilit mong iniisip? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang ganito. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng iyon habang buhay. Subukan mo ito. Tuwing umaga o gabi, kausapin mo ang sarili mo. Tanungin mo, kailangan ko pa bang isipin ito? Makakatulong ba ito sa akin? Kung hindi, gumawa ka ng maliit na hakbang para bitawan ito. Ang pagbitaw ay hindi ibig sabihin kinakalimutan mo. Ibig sabihin tinatanggap mo na hindi lahat ay kaya mong hawakan. At doon pa lang, gumagaan na ang loob mo. Kapag gumaan ang loob, mas nagiging magaan ang katawan. At kapag magaan ang katawan, mas mabilis bumabalik ang sigla. Isa pang sikreto ng kabataan na madalas nakakaligtaan ay ang pagprotekta sa sarili mula sa sobrang stress. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng stress ay masama. May stress na nakakatulong. Halimbawa, kapag may ginagawa ka at excited ka, stress din yon, pero positive. Ang masama ay yung stress na walang katapusan, walang pahinga, at walang solusyon. Kapag ganitong uri ang hawak mo araw-araw, humihina ang puso, humihina ang isipan, at bumabagsak ang energy. Kaya dapat mong kilalanin ang dalawang uri ng stress. Ano ba ang mga bagay na positive sa buhay mo? Ano ang mga bagay na nagpapalakas ng loob mo? Ano ang mga bagay na nagpapabigat ng sobra? Kung ang stress ay galing sa problema, humanap ka ng maliit na solusyon. Kung hindi naman kaya solusyonan, humanap ka ng paraan para hindi ka masyadong maapektuhan. Kahit simpleng paglalakad para mailabas ang bigat, o kausap na magaan kasama, o tahimik na sandali sa sarili, malaking tulong yon. Hindi mo maaaring kontrolin ang lahat, pero maaari mong piliin kung paano ka magre-react. At doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ngayon, isa sa pinaka-underestimated na sikreto ng kabataan ay ang pag-alaga sa utak. O hindi lang katawan ang kailangan mong i-exercise, ang utak din. Kapag hindi gumagalaw ang utak, bumabagal ito. Pero kapag lagi itong may ginagawa, nagiging mas alerto, mas masigla at mas buhay ang isipan mo. Hindi mo kailangan ng komplikadong puzzles o book reading na mahaba. Kahit simpleng pag-aaral ng bagong recipe, bagong salita, bagong kanta, o bagong routine sa araw mo, nakakatulong na yon. May mga seniors na naglalaro ng simple games para gumana ang utak. May iba na nagbabasa ng konting balita. May iba na nakikinig sa music or nag-aaral ng bagong hobby. Kahit anong makapagpapaandar sa utak mo ay nakakatulong sa pagiging masigla. At huling bahagi para sa part 3, gusto kong iwan sa iyo ang mahalagang pangunawa. Ang pagiging masigla ay hindi isang destination. Hindi ito isang bagay na basta mong makukuha tapos wala ka nang iisipin.
Ito ay isang pagpili na ginagawa mo araw-araw. May mga araw na malakas ka. May mga araw na medyo mahina ka, normal yon. Pero ang importante ay hindi ka sumusuko. Hindi ka humihinto. Hindi ka nagbabago ng direksyon kahit may konting hirap. Ang katawan mo ay may kakayahang lumakas. Ang isip mo ay may kakayahang tumalas. At ang puso mo ay may kakayahang maging mas magaan. Ang kailangan lang ay sundan mo ang mga simpleng hakbang na ito hanggang masanay ka at maging parte na ito ng araw-araw mong buhay. Sa part 4, mas lalalim pa tayo sa mga advanced tips na kahit mga doktor ay madalas hindi na ipapaliwanag ng simple. Mga sikreto na magpapasigla sa iyo mula loob hanggang labas. Kung gusto mong ituloy ang journey na ito, huwag kang aalis. Kung nandito ka pa, comment dan para alam kung sineryoso mo ang part 3 at handa ka pa sa mas malalim na payo. Kung nasa part 4 ka na, saludo ako sa iyo. Hindi marami ang may tiyagang alagaan ang sarili sa ganitong paraan at hindi lahat handang matuto ng ganito kalalim na kaalaman tungkol sa lakas, sigla at kabataan. Ibig sabihin, seryoso ka sa pag-alaga sa sarili mo. At ang kagandahan dito, kahit anong edad mo, may paraan para bumalik ang sigla ng katawan, tumalas ang isipan at maging mas magaan ang bawat araw. Kaya sa part 4, pag-uusapan natin ang mas advanced na mga sikreto. Ito na ang mga habits na ginagawa ng mga seniors na parang hindi tumatanda. Hindi dahil espesyal sila, kundi dahil consistent sila sa mga tamang gawain na hindi naman mahirap gawin. Simulan natin sa isa sa pinaka-powerful, pero madalas hindi naiintindihan. Ito ay ang pamamahala sa lakas o tinatawag ko na energy pacing. Maraming seniors ang mabilis mapagod dahil ginagawa nila lahat ng sabay-sabay. Halimbawa, maglilinis, magluluto, mag-aayos, at maglalakad ng halos magkasunod. At ang problema, kapag iniubos mo ang lakas mo ng biglaan, mahirap itong ibalik sa kalagitnaan ng araw. Kaya ang sikreto dito ay hindi paggalaw ng marami, kundi paggalaw ng tama. Kapag may gagawin ka, hatiin mo sa maliliit na parte. Maglinis ka ng 5 minuto, pahinga ka ng 2. Magluto ka ng konti, upo ka ng sandali. Gumalaw ka ng may pacing at huwag mong subukang tapusin ang lahat sa isang bagsak. Maraming seniors ang nagsasabing mas naging masigla sila nang sinimulan nilang hati-hatiin ang gawain nila. At ang rason dito ay simple. Kapag hindi mo tinotodo ang katawan mo agad, mas natitipid mo ang lakas at mas tumatagal ka sa buong araw. Hindi mo kailangan ng sobrang bilis, kailangan mo ng tamang ritmo. Ang katawan ay parang sasakyan. Kapag bigla ang pinatakbo ng mabilis, mabilis maubos ang gasolina. Pero kapag steady at tama ang pacing, mas tumatagal ang lakas. Ngayon, isa pang advanced na sikreto ay ang pag-alaga sa joints o kasukasuan. Maraming seniors ang nawawalan ng sigla hindi dahil sa puso o pagod, kundi dahil masakit ang tuhod, balakang at likod. Kapag masakit ang kasukasuan, lahat ng galaw ay nagiging mabigat. Pero ang magandang balita, may paraan para mapagaan ito. Una, siguraduhin mong gumagalaw ang joints mo araw-araw. Hindi exercise na mabigat, kundi gentle movements. Kagaya ng pag-ikot ng balakang, pag-stretch ng tuhod, pag-ikot ng balikat o pag-angat ng braso sa taas ng ulo. Kahit 2 minuto lang bawat umaga, napakalaki ng tulong nito. May kilala akong senior na halos hindi makalakad dati dahil sa sakit ng tuhod. Sabi ng doktor niya, kailangan lang gumalaw ng konti kahit masakit. Nagulat siya dahil paglipas ng 2 linggo ng gentle movement, bumaba ang sakit at mas kaya na niyang tumayo ng mas matagal. Hindi dahil nag-miracle, kundi dahil ang joints ay ginawa para gumalaw. Kapag hindi gumagalaw, nagiging mas mahirap ang bawat kilos. Pero kapag gumagalaw ng tama at dahan-dahan, lumalakas ito. Siguraduhin mo rin na hindi ka kulang sa fluids. Kapag dehydrated ka, mas sumasakit ang joints. Kapag malamig ang paligid, mas naninigas ang kalamnan. Kaya magandang painitin ang katawan sa umaga, kahit simpleng init galing sa araw, o mainit na tubig na iniinom, o simpleng warm bath.
Ang init ay nagpapabuka sa dugo at nagpapaganda sa daloy. Kaya mas nababawasan ang sakit at mas nagiging masigla ang pakiramdam. Ngayon, isa pang sikreto na hindi madalas napapansin pero napakalakas. Ito ay ang pagkakaroon ng routine. Hindi random na routine, kundi routine na malinaw, simple at consistent. Ang katawan ng tao ay mas masigla kapag alam nito ang galaw ng araw. Halimbawa, gumising sa parehong oras, may konting stretching, konting lakad, konting kape o tsaa, simpleng almusal at konting gawain. Kapag may rhythm ang araw mo, nagiging mas kalmado ang utak, mas maayos ang hormones, at mas mataas ang energy. Ang mga seniors na walang routine ay mas mabilis mapagod dahil ang katawan nila ay parang laging nangangapa ng gagawin. May lola na kinuwento sa akin na dati parang wala na siyang gana araw-araw. Pero nang gumawa siya ng simpleng routine tuwing umaga, gumaan daw ang bawat araw. Simple lang ang routine niya. Gumigising siya, umiinom ng tubig, naglalakad ng 3 minuto sa loob ng bahay, nagiging tahimik ng 5 minuto habang humihinga ng malalim, at kumakain ng magaang almusal. Sabi niya, hindi niya inaasahan na ganun pala kalaki ang epekto ng simpleng routine. Bigla niyang naramdaman na mas may direksyon ang araw niya, mas magaan ang katawan niya, at mas mataas ang energy. Ngayon, isa sa pinaka-underrated na sikreto ng kabataan ay ang pag-alaga sa puso. Hindi lang puso na tumitibok, kundi puso na nakakaramdam. Kapag ang puso ay puno ng galit, sama ng loob, o matagal ng tampo, mabilis itong umubos ng energy. Minsan ang batang hindi nakabati sa magulang, o kapatid na nakaalitan, o kapitbahay na may tampo, ay nagpapabigat ng pakiramdam araw-araw. Pero kapag sinubukan mong ayusin, o kahit bitawan man lang, unti-unting gumagaan ang loob mo. Subukan mong magpatawad hindi para sa kanila kundi para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi galaw ng kahinaan. Ito ay galaw ng lakas. Kapag gumaan ang loob, gumagaan ang katawan. At doon tumataas ang energy nang hindi mo namamalayan. Bago magtapos ang part 4, pag-usapan natin ang isa pang napakahalagang bagay, ang presensya. Oo, presensya. Ibig sabihin, ang pagiging aware at present sa nangyayari sa ngayon. Hindi sa nakaraan na hindi mo na mababago. Hindi sa bukas na hindi mo pahawak, kundi sa ngayon. Kapag kumakain ka, dun ka lang. Kapag naglalakad ka, dun ka lang. Kapag nakikinig ka ng music, dun ka lang. Kapag nagpapahinga ka, dun ka lang. Maraming seniors ang mabilis mapagod dahil kahit nagpapahinga na, ang isip nila ay lumilipad pa rin sa problema at alalahanin. Pero kapag natuto kang bigyan ng espasyo ang isip mo, mas magiging magaan ang bawat oras. At ang pagiging present ay hindi mahirap. Kailangan mo lang ng 3 malalim na hinga. Ilagay ang atensyon mo sa ginagawa mo at hayaan mong maging simple ang bawat minuto. Sa part 5, ilalabas ko ang final secrets ng tunay na kabataan. Ito na yung mga teknik na ginagamit ng mga seniors na parang hindi tumatanda kahit lumampas na sa edad 70 o 80. Kung handa ka pa, huwag mong palampasin ang final part. Kung nandito ka pa, comment number 4 para malaman kong sinusundan mo ito ng seryoso at committed ka maging masigla araw-araw. Kung nandito ka na sa part 5, gusto kong ipagmalaki ka. Hindi biro ang umabot hanggang dulo. Maraming tao ang nagsisimula, pero kakaunti lang ang natatapos. At karamihan sa mga seniors na talagang nagiging masigla, malakas, at energetic paglampas ng edad 60 ay yung mga tulad mo. Yung may tiyaga, may disiplina, at may pagnanais na ayusin ang katawan at isipan nila. Kaya para sa huling bahagi, ibibigay ko ang pinakamalalim at pinakaepektibong mga sikreto ng kabataan na hindi mo madalas maririnig mula sa doktor, internet, o kahit sinong health guru. Ito ang mga bagay na tunay na nagbibigay ng lakas mula loob hanggang labas. Simulan natin sa isang sikreto na pinagtatalunan ng marami, pero napakalinaw kapag naiintindihan mo ang epekto. Ito ay ang pag-aalaga sa emotional energy. Alam mo, may physical energy at may emotional energy.
Ang physical energy ay yung lakas ng katawan, pero ang emotional energy ay yung lakas ng loob, lakas ng pakiramdam, at lakas ng pagkatao. Kapag mababa ang emotional energy, kahit malakas pa ang katawan mo, parang wala ka pa ring gana, parang wala kang urge na gumalaw. Pero kapag mataas ang emotional energy, kahit hindi ka na kasing lakas ng dati, parang may bumabalik na sigla. Kaya simulan mong tingnan kung ano ang nagpapababa ng emotional energy mo. Baka galit, baka tampo, baka sama ng loob, baka inggit, baka guilt, o baka pagod ka lang sa sobrang responsibilidad na ikaw lang ang nagdadala. Ang unang hakbang dito ay simpleng pagtanggap. Tanggapin mo na may mga araw na mababa ang loob mo. Tanggapin mo na may mga bagay na hindi mo kontrolado. Tanggapin mo na may mga tao talaga na hindi mo kayang baguhin. At sa pagtanggap na yan, unti-unting gumagaan ang damdamin. Tandaan mo, ang emotional energy ay kabuuan ng katawan mo. Kapag puno ka ng bigat, hindi makagalaw ng tama ang katawan. Pero kapag natuto kang mag-release, mas lumalakas ka. Minsan kung sino pa ang marunong magpatawad, magpakumbaba, at magbitaw ng galit, sila pa ang mas energetic pagdating ng 60, 70, or 80. Ngayon gusto kong ilahad sa iyo ang isa pang sikreto na sobrang underrated. Ito ay ang halaga ng social connection. Hindi kailangan maraming tao sa paligid mo. Hindi kailangan araw-araw may kausap ka. Pero kailangan mo ng kahit ilang koneksyon na nagbibigay saysay sa buhay mo. Ang utak ng tao ay hindi ginawa para mabuhay ng mag-isa. Kapag sobrang bihira ang kausap mo, bumababa ang dopamine, oxytocin, at serotonin. Ito ang mga kemikal na nagbibigay saya, sigla, at gana sa buhay. Hindi mo kailangan ng party o malaking grupo. Kahit isa o dalawang tao lang, basta may koneksyon ka, tumataas ang energy mo. Halimbawa, yung simpleng usapan sa anak mo, yung pangungumusta ng apo mo, yung pakikipagkwentuhan sa kapitbahay, yung pag-alala ng kaibigan mo sa messenger, yung pag-upo sa labas para makakita ng ibang tao. Lahat ito ay nagpapabuhay sa isip at puso. Kaya kung gusto mong manatiling masigla, huwag mong hayaang mawala ang social connection mo. Kapag may pagkakataon, mag-reach out ka. Minsan hindi mo alam, yung simpleng kumusta ay sapat na para bumalik ang energy sa katawan mo. Ngayon, isa sa pinakamalakas na sikreto ng kabataan ay ang pagbigay halaga sa purpose o layunin. Kapag ang isang tao ay may layunin sa buhay, kahit gaano pa siya katanda, may sigla siya. May kilala akong senior na lampas 80 pero sobrang energetic. Alam mo kung bakit? Dahil bawat umaga may ginagawa siyang nagbibigay saysay sa kanya. Hindi malaki, hindi magarbo, pero mahalaga sa puso niya. Minsan pag-aalaga ng halaman, minsan paggawa ng tsaa para sa asawa niya. Minsan pagsabi ng good morning sa mga dumadaan, nakakatawa isipin, pero ang layunin, hindi kung gaano kalaki. Ang layunin ay kung gaano ito kahalaga sa puso mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang purpose ko ngayon? Ano ang gusto kong gawin kahit maliit lang? Ano ang bagay na nagbibigay halaga sa araw ko? Kapag nahanap mo yon, kahit isa lang, lalaki ang energy mo nang hindi mo namamalayan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang advanced secret. Ito ay ang pag-angat ng mindset. Kapag ang mindset mo ay laging pagod, laging hinang-hina, laging natatakot, at laging iniisip ang edad, mas bumabagal ang katawan. Pero kapag ang mindset mo ay bukas, handang matuto, handang gumalaw, at handang magbago ng maliit man, lumalakas ang katawan. Ang utak ay may malaking impluwensya sa katawan. Kapag sinabi mong mahina ka, humihina ka. Kapag sinabi mong kaya mo, lumalakas ka. Subukan mong kausapin ang sarili mo tuwing umaga. Sabihin mong, kaya ko ito. Gaganda ang araw ko. Masigla ako ngayon. Magaan ang katawan ko. Hindi ito magic. Ito ay scientific. Kapag positive ang expectation, nagbabago ang hormone releases sa katawan. At yun ang dahilan kung bakit may seniors na energetic kahit hindi na bata. Yun ay para sa huling sikreto ng kabataan.
Ito ang pinakamalalim at pinaka-powerful. Ito ay ang pagkakaroon ng gratitude o pasasalamat. Oo, simple lang. Pero ang taong marunong magpasalamat, hindi nauubusan ng sigla. Dahil nakikita niya ang magaganda kahit may konting hirap. Nakikita niya ang biyaya kahit may konting sakit. Nakikita niya ang dahilan para ngumiti kahit may konting lungkot. Kapag may gratitude ka sa puso, nag-iiba ang takbo ng araw mo. Subukan mo ito. Bago matulog, mag-isip ka ng 3 bagay na pinasasalamatan mo ngayong araw. Hindi kailangan malaki. Kahit simpleng masarap na kape, simpleng hangin, simpleng tawag, simpleng pagbangon. Sa gratitude nagsisimula ang tunay na kabataan. Ngayon, tapos na ang part 5 at ang buong serye natin. Sana ay naging magaan, masaya at makabuluhan ang journey mo dito. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging bata para maging masigla. Kailangan mo lang alagaan ang katawan mo, ang isip mo at ang puso mo. At kapag kaya mong gawin yun araw-araw, hindi ka lang magiging masigla. Magiging mas masaya ka rin. Kung nakarating ka hanggang dulo, comment down para malaman kung isa ka sa mga seniors na hindi sumusuko at handang maging masigla araw-araw.